Sino siya? Si Jiang Qinglion, isang hindi kilalang modelo. Nakapulot siya ng boss, Bo. Kaya naman nakasama na siya sa mga party natin. Siya yung babae na iniligtas ni Boye 3 taon na ang nakalipas. Makipagkita sa isang ibon sa hawla? Nakaka-bad trip lang. Talagang swerte niya. Patuloy na kumakapit kay Boye. Dumating na si Boye. Boye, espesyal kong inihanda ang inumin para sa inyo. Sakto lang ang tama. Hindi masakit sa tiyan. Boss Bo. Tara, mag-usap tayo. Ako na. Sige po, Boye. Magtrabaho muna kayo. Narinig niyo na ba? Magpapakasal na si Boye sa pamilya Lu. Malamang malapit na niya itong iwan. Pagpapakasal. Napakamahal. Nakahintay na ako. 3 taon akong naghintay. 1,945 araw. Nagtagumpay ako. Kakaunti lang ang kinikita mo bilang model. Pagbigyan mo ako ng isang gabi, and bibigyan kita ng 20,000. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Boye, Boye, tulungan mo ako. Boye, Ayoko rin sanang maging ibong nakakulong sa gintong hawla, pero may pangarap din ako. Gusto kong mag-aral ng sining sa ibang bansa. May bali-balita na si Boye ay 30 araw ang palit ng girlfriend. Lahat ng ex-girlfriend niya ay nakakatanggap ng napakalaking settlement. Babaeng mapagplano. Maganda at eleganteng ate ng pamilya Lu. Maganda at may dignidad. Paano mo maihahambing ang isang probinsyana na tulad mo? Gumamit nga ako ng ilang paraan para maging girlfriend ni Boye. Hindi. Kailangan pang aminin ni Boye para maging totoo. hintayin mo ako sa kotse. Maliban na lang sa kama, malamig naman siya sa akin palagi. Bakit hindi pa kami maghiwalay? 3 taon na. 3 taon. Makakapag-anak na ako ng 2 sa ganito katagal. Nandito ka na pala. Batang babae. Kung hindi ako nabuhay muli ng hindi inaasahan, hindi ko malalaman na pagkatanggap mo ng settlement na binigay ko, agad-agad kang lumipat sa yakap ng kaibigan ko.
Ako lang ang pwedeng mag-iwan sa iba. Wala pang nakakaloko sa akin. Good morning, boss. Itlog na puso? Medium well. Oo nga pala, may gatas din. Espesyal na gatas ito. Kasi kagabi, uminom ka ng alak, boss. At pagod na pagod ka pa. Kailangan alagaan ang tiyan mo. Ang hirap naman ng pinagdaanan mo, boss. Ikaw ang puyat sa akin buong gabi. Mas nahirapan ako kaysa sa iyo. Alas 7 ng gabi. Mag-dinner tayo. Ipapadala ni Lin Feng sa iyo ang lugar. Sige, ako'y darating ng eksakto sa oras. Alas 7 ng gabi, araw ng aking pagre-retiro. Pagod na pagod ako. Kaninang umaga pa, inalagaan ko lang si boss, ni hindi pa ako nakakainom ng tubig. Ang hirap naman ng pagiging girlfriend mo. Sobrang nahihirapan ka. Girlfriend ba talaga ako? Parang empleyado lang ako. Boss ko siya. Binibigyan niya ako ng komportableng buhay. Kumpara noong modelo ako, 100 lang ang kita sa isang araw. At palagi namang may banta ng under the table deal, mas maganda ito. Pero, magre-retiro na ako mamayang gabi. Lily, narinig ko na. Mag-aasawa na raw si boss sa isang arranged marriage. Huwag kang masyadong malungkot. Sila at tayo? Hindi talaga pareho ang mundo. Saan mo nakita na malungkot ako? Masyado pa nga akong masaya. Ilang beses nang may balitang break. Sa wakas, totoo na. 1,966 na araw. Alam mo ba kung paano ko ginawa ang 1,966 na araw na iyon? Ang saya-saya mo naman. Siyempre masaya ako. Kapag nakuha ko na ang separation pay, makakapag-aral na ako ng sining sa France. Hindi kaya si Lu Xiao pa rin ang iniisip mo? Gusto mo siyang habulin sa abroad? MS, Jang. Ang mga damit na ito, mga estilo na gusto mo palagi. Ang bibiliin ko. Ito. Ginoong Bo. 10 minuto kang nahuli. Traffic kasi. Hayop ka. Kagabi ang lambing mo sakin. Ngayon parang ayaw mong makipag-usap. Ang sungit mo. Hindi ba't kilala mo na ako? Ako ang taong pinakamalapit sa'yo. Ginoong Bo, sinadyang iyaya ako ngayon. May kailangan ka ba? Hindi ba't gusto mo ng steak? Pagkatapos, kumain na lang. Kailan pa naging concern sa akin tong hayop na to? Kung ano ang gusto kong kainin, lalo na't iimbitahan pa ako kumain. To pala ang huling hapunan. Huling pagkain bago maghiwalay. Tutulungan kita. Wag na. Pupunta muna ako sa CR. Hayop, hindi pa rin nagbibitaw ng hiwalayan. Pero malaya na ako sa wakas. Sa wakas, maliligtasan ko na yung boss kong sobrang arte at moody. Honey, kumusta? Nakuha mo na ba yung hiwalay na pera? Ginoong Bo. Ano na naman ang nangyari sa inyo sa maikling panahong ito? Ano po ang nangyari, Ginoong Bo? Hindi kaya masarap ang steak na ito?
Papaluto ko ulit ng bago ang head chef para sa inyo. 1,946 na araw. Masyado ko palang mababa ang pagtingin sa acting skills mo. Totoo nga, talagang hindi kasing sarap ng ginawa mo mismo. Gusto pala ni Ginoong Bo ang luto ko? Kung ganon, madalas ko na pong lulutuin para sa inyo. Wala nang sa hinaharap, matanda. Paalam na, Ginoong Bo. Ngayong gabi, ako'y lalayag na sa malayo. Mabuti. Sakto. Alam mo naman ang mga gusto kong pagkain. Ano? Ayaw mo? Paano naman naging ayaw? Ang makapaglingkod kay Ginoong Bo ay napakalaking biyaya ko sa 3 buhay. Siyempre gusto ko. Ganoon ba? Kung ganoon ang iniisip mo, mabuti. Alam naman po ninyo, sa mga nakaraang taon, kahit ano pa ang isipin ng ibang tao, ang puso ko sa inyo ay tapat at walang bahid. Sinadya ko pang mag-aral ng pagluluto mula sa isang chef para sa inyo, para mas mapaglingkuran kayo ng maayos. Para mag-guilty siya at magbigay ng mas malaking bahagi ng pera. Mabuti kung gusto mo. Kung ganoon, mula ngayon, ang aking 3 kainan sa isang araw, ikaw ang bahala. Masaya ka? Ang sakit talaga nitong kutsilyong hindi matalim. Ginoong Bo, tinawag mo akong kumain sa labas. Para saan ba talaga? Sa totoo lang, wala namang espesyal. Gusto ko lang ipaalam sa'yo, simula ngayong araw, babalik ako sa Chin Garden at titira kasama mo. Ano ba ang ibig mong sabihin? Hindi ba't gusto mong makipaghiwalay sa akin? Hiwalay? Kailan ko ba sinabing gusto kong makipaghiwalay? Paano naman ang napagkasundo ang kasal ninyo? Mukhang hindi ka masaya. Dahil mahal na mahal mo ako, hindi ka dapat magreklamo, di ba? Siguro, dahil napakagaling ko sa lahat, kaya gusto niyang ipagpatuloy ko ang pag-aalaga sa kanya. Anong nangyari kay Miss Jiang? Dati, sobrang mahal ni Miss Jiang ang Ginoo. Para lang maalagaan kayo. Hindi siya umiinom. Lalong hindi nauuna sa pagtulog. Nawalan siya ng gamit. Malungkot siya ngayon. Mahalaga ba ang nawala? Dapat nga siyang malungkot. Ma, Jinju, narinig kong nakauwi ka na. Kailan mo iseset ang pagkikita ninyo ng pamilya Lu? Si Miss Lu, ang tagal ka nang hinintay. tanggihan mo na. May plano na ako. Kung hindi mo gusto si Miss Lu, sino naman ang gusto mo? Pamilya Joe? Pamilya Lin? O Pamilya Zhao? Hindi naman siguro nabihag ka ng babae sa labas? Sino bang makakabihag sa akin? Tama na. Ako na ang bahala. Bakit? 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 3 taon na, hindi pa rin siya nakikipaghiwalay sa akin. Ano bang meron sa akin? Nakakainis na alindog. Ang mga mayayamang lalaking tulad niya, dapat matagal nang nagsawa, diba? Hindi pwede. Kailangan kong magbago ng strategiya. Dapat ay mapuot siya sa akin sa lalong madaling panahon. At siya mismo ang makipaghiwalay. Hindi ko naman ito ginagawa dati. Ang pagiging makulit, namang abala sa opisina habang nagtatrabaho si Bo Jinju. Boss Bo, ito po yung ipinaghanda ninyo sa akin. Ang titulo ng Chin Garden para kay Miss Jiang. Ibibigay na po ba ngayon? Hindi na. Napansin ko sa kanya, hindi niya gusto ang mga material na bagay. Gusto ko.
Natutulog pala ako. Ang aga na pala. Ang tagal kong nakatulog. Aray, ano to? Wala naman. Hindi, oo. Taksil. Boss Bo, naalala ko bigla. May nakatakdang shopping ako sa kaibigan ko. Sige, magtrabaho muna kayo. Gago, ganito lang ang alam mong gawin? Maghintay ka. Ikalat ang balita. Bawal tumanggap ng anumang binebenta ni Miss Jiang. Ngayon ko lang narinig na magbebenta si Miss Jiang ng gamit. Dati, hindi. Pero ngayon, iba na. Itong tangang to. Ganito lang ang alam niyang gawin. Miss, itong mga bag na to, pwede bang i-cash in? Paumanhin. Hindi po namin ito mabibili. Ang mga bagay na ibinigay ni Boss Bo, hindi namin magawang tanggapin. Hindi lang kami. Lahat, ayaw tumanggap. Hindi ba? Si Bo Jinju, ang gago. Siya ang nag-utos sa inyo? Tama na. Wisit, ang binata ng pamilya Bo ay hindi ba guwapo, mayaman, at mapagbigay ba? Bakit kaya? Bakit naman? Bakit? Kahit magbenta ako ng bag, ayaw niyang payagan. Hindi kaya nakipag-ugnayan ako sa isang peke na ginoong boba? Ano ngayon ang gusto mong gawin? Dito ay nasa plano ko ang susunod na hakbang. Hehe. Ay sandali lang. Ay naku, pumunta tayo dito para gumastos, di ba? Sasabihin ko sa iyo, ito ang Jiangcheng Male Models pinakamataas na kalidad na club at ang gastos din ang pinakamataas. I-swipe ang card ng lalaking iyon. Heto na. Gusto kong malaman niya, hindi na ako tulad ng dati ang itsura ng isang inosenteng bulaklak. E di hindi na niya ako magugustuhan. Pwede na akong magpakalayo. Magandang ideya. I swipe ang card. Bakit tumatawag ang sponsor? Hello, Boss Bo. Jiang Qingli, nakalimutan mo bang dalhan ako ng tanghalian? Kung gusto mo, masaya na ako. Mula ngayon, ang 3 kainan ko sa isang araw, ikaw na ang bahala. Marami akong ginagawa. Wala akong oras. Hello? Ang hina ng signal. Hello? Hello? Sasabihin ko sa'yo, dahil 3 taon akong naging tuta niya, na parang tawag-tawag lang, pagod na, kaya wala na siyang pakundangan sa akin. Malamig na malamig. Mula ngayon, hindi na ako. Yung dating ako. May ngipin na ang maliit na sorok. Assistant Lin, imbestigahan mo kung nasaan si Jiang Qingli. Boss Bo, kanina lang, ang supplementary card ninyo ay gumastos ng 300,000 sa Kowloon Club. Hula ko, si Miss Jiang nandoon ngayon. Mabuti. Ihanda ang sasakyan. Wala bang problema talaga to? Anong problema ang pwedeng mangyari? Pwede pa ba niya akong saktan? At saka, kapag nangyari, kayong mga lalaki ang nawawalan ng mukha, diba? Pinakamalala, palalayasin niya ako. Tagay, inuman na. Tara, tagay. Huwag kayong gagalaw. Anti-vice operation. Pasensya na, Jibo. Gusto ko lang sana mag-outing kasama ng mga kaibigan kong babae. Hindi ko inakala na magiging ganito ang sitwasyon. Masaya ka ba? Jibo, nahiya kayo dahil sa akin. Wala na akong mukha para manatili sa tabi ninyo. Totoo. Kung hindi dahil sa tawag ngayon ng pulisya sa akin, hindi ko malalaman na napakasuwail mo pala. Si Jibo mismo ang nag-ulat sa pulisya
tungkol sa ilegal na gawain sa bar. Mali ako. Parusahan ninyo ako. Paalisin ninyo na ako. Ngayon na. Totoo. Nararapat ka talagang parusahan. Ang ibig sabihin ng parusa ay gawin akong hindi makabangon sa kama sa loob ng 3 araw, diba? Bumalik na si Lu Xiao. Alam ko na, pupunta ako sa pagtitipon ng maaga. Mukhang kulang pa ang parusa kagabi. Nasa isip mo pa rin ang ibang lalaki. Hindi naman po. Nagbibiro lang kayo, G, Bo. Bumalik na si Lu Xiao. Tingnan mo. Si Lu Xiao nga. Nagwagi siya ngayon. Pupunta na siya sa Pransya. Rania, ang mahal siguro ng tuition. Huwag mong sabihin gusto mo ring pumunta sa Pransya. Oo nga pala. Gusto mo si Senior Lu Xiao. Sa loob ng napakaraming taon. Gusto mong sumama sa kanya. Normal lang yan. Qingli, Senior Lu, congratulations sa pagkapanalo mo. may talento ka rin. Kaya mo yan. Hihintayin kita sa Pransya. Sinabi niyang hihintayin niya ako sa Pransya. Pero ako, naging alagang ibon ni Bo Jinju dahil sa pera. Hello, Assistant Lin. Miss Jiang, lasing si Boss Bo. Pakisundo naman siya. Sige, pupunta na ako. Tagay, Lu Xiao, 3 taon ka sa abroad, bigla-bigla ka na lang umuwi. Si Lola ba ang nagpauwi sa'yo para magpakasal at magkaanak? Hindi. Eddie, may iniintay ka rin dito sa Pilipinas? Siyempre, kayo. Wag na ako. Jin, narinig ko. May girlfriend ka na. 3 taon na kayo. Sino ba yung diyosa na pinag-iingatan mo ng ganito? wag muna. Makikilala mo rin siya. Hoy, sabi nga, pag pinangalanan mo ang demonyo, lalabas ito. Qingli, Linisin ha? Ang tagal na nating hindi nagkita. Maupo ka na. bakit ang tagal mo? Ako. Na-traffic ako sa daan. Gusto kong uminom. Poye, pababa naman po. Hindi ganyan ang pag-inom mo dati. Munting soro. Si. Ang galing ni Boye. Ang galing ni Boye. Lu Xiao, ipapakilala ko sa iyo. Ang girlfriend ko, si Jiang Qingli. Ang swerte naman. Bakit hindi nyo ako sinabihan na may inuman kayo? Nandito na si Ming Yue. Halika. Umupo ka. Kuya Jinzu, Nandito ka na. Oh, Hala, halika. Tara, maglaro tayo ng isang laro.
Narinig kong magaling kang kumanta at sumayaw, Miss Jiang. Siguradong hindi ka magdadamot na magpakita sa amin ng isang numero. Lu Mingyue, naalala ko na. Ang napagkasunduang pakakasalan ni Bo Jinju. Nagmamadali ka bang ideklara ang iyong posisyon bilang tunay na asawa? Iniinsulto mo ba ako bilang isang kerida na umaasa lang sa ganda? Wala ka bang sasabihin? Depende sa kakayahan mo. Miss Lu, pasensya na. Pero ang mga bagay na ginagawa sa kwarto, kung wala ang pahintulot ni Jibo, hindi ko talaga magagawa na sumayaw sa harap ng napakaraming tao. Jibo, ano sa tingin mo? Ano ang gusto mong laruin? Mas mabuti sigurong maglaro tayo ng mga larong pang-isip. Sinabi mo bang wala akong utak? Ikaw, Pasensya na talaga. Pero kasi, nakita ko kasi na may ilang Rubik's Cube doon, kaya naisip kong subukan. Pasensya na ha. Hindi ko sinasadyang masaktan ka. Tama si Cheng Li. Si Ajin kasi, record holder ng Rubik's Cube sa Jiangcheng. Magaling din si Lu Xiao. Ang galing mo ah. Tapos na. Ang gagaling ninyo. Si Ajin ang pang. Si Lu Xiao. Konting-konti na lang ang pagitan. Ang pinaka-impressive ay si Miss Jiang. Mabilis din niyang natapos. Mukhang hindi ka nagpahinga sa pagsasanay nitong mga nakaraang taon ah. ang hirap-hirap laruin. Hoy, Mingyue. Natalo ka sa laro, kailangan mong uminom bilang parusa. Ako na lang iinom para sa kanya. Aray, mabait talaga ang kuya nating si Lu Xiao. Pupunta muna ako sa CR. Yang Qingli, maging matino ka nga. Hindi mo lang talaga kayang bitawan ang dating sarili mo. Ginoong Bo. Hoy babae ang banyo dito. Anong ginagawa mo dito? Lumabas ka na. Nagtatago ka mag-isa dito? Sino ang tinataguan mo? Wala akong tinataguan. Hindi. Ginoong Bo. Sinungaling ka? Kingli, nasa loob ka ba? Ano ang relasyon mo sa kanya? Kilala ko siya. Hindi kami close. Okay lang. Okay lang, pero bakit pagdating mo, tiningnan mo siya agad? Siya ang sumalo ng alak para sa iba. Tumakas ka na naman at nagtago. Ay. Paano nangyari yon? Nandito si Ginoong Bo. Sino pa ang makikita ko? Cheng Li, alam kong nasa loob ka. Nagantay ako sa iyo sa Pransya ng 3 taon. Bakit hindi ka pumunta sa akin? Alam ko. Kasama mo si Ajin. Siguradong pinilit ka, di ba? Hindi mo siya magugustuhan. Pwede bang tumahimik ka? Pinilit? Mali ang sinasabi niya. Mahal ko si Ginoong Bo. Sumako, totoo, yon. Anong tunog yon? Papasok na ako. Ano? Nakasanayan mo na bang makinig sa mga usapan ng iba? Hindi. Si Cheng Li kasi. Lumabas ka na. Cheng Li, Uwi na tayo. Si Bo Jinju ay hindi nag-aatubiling sa harap ng kanyang ipinagkasundong mapapangasawa na itago ang relasyon namin. Baka naman, ayaw niya talagang makipaghiwalay sa akin. Naiisip mo pa rin ba yung lalaking yon? Siyempre naman hindi. Ginoong Bo, napakabuti ninyo. Paano pa ako mag-iisip ng iba? Ang plastic ng ngiti mo. Mukhang sa kama lang. Ikaw nagiging totoo.
Tandaan mo, hindi ko hahayaang magkaroon ka ng pagkakataong mag-isip ng iba. Aray. Nababaliw na ba si Bo Jinzu? Muntik nang mabali ang bewang ko sa kanya. Hello? Magandang araw po. Ikaw si Bibi, Jiang, di ba? Ako ang nanay ni Jinzu. 3:00 ng hapon, hihintayin kita sa Luhe Cafe. Pero ako po. Hello? Ako. Ang nanay ni Bo Jinju. Ano kaya ang kailangan sa akin? Para sa kinabukasan ng aking anak. Sa wakas, gagamitin ng mayamang ina ang pera para paalisin ang ibong kumakanta sa tabi ng kanyang anak. Ay, tita, tunay na pagmamahalan ang meron kami ni Boyi. Huwag mo kaming paghiwalayin. Ano ka ba? Naakala mo ay karapat-dapat ka sa anak ko? Kunin mo ang tseke na ito. Umalis ka na agad sa Jiangcheng. At huwag ka nang bumalik kailanman. Kung ang pag-alis ko ay makapagbibigay ng kaligayahan kay Boye, ayos lang. Alis na ako. Ito ang tunay na buhay na gusto ko. Kailangan kong pumili ng damit at mag-ayos para salubungin ang magandang buhay ko. Kumusta po, tita? Ako, si Jiang Qingli. Huli ka. Pero 10 minuto pa nga akong maaga. Ayaw mong tanggapin? Hemp, talagang halata na galing ka sa simpleng pamilya. Hindi mo ba alam na kapag hindi ka nauna sa nakatatanda, huli ka na? Tama po ang sinabi ninyo, tita. Huwag ka nang umupo. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Ang dali pala. Tita, ano pong sinasabi ninyo? Sinusulatan na niya, 1 0, 2 0, 3 0, malapit na akong magretiro sa trabaho kong ito. Tama na yan. Mas marami pa. Mukhang sakim na. Ay nako, Saan galing tong magandang Diyosa? Aray, napakaganda nitong Diyosang ito. Bakit ngayon ko lang nakita? Kasalanan yan ni Ajin, yang batang yan. Hindi kanya agad dinala para makilala kita. kung mas maaga kitang nakilala, mas maaga rin kaya akong nakakuha ng pera at umalis? Tara, maupo ka, umupo ka. Aray, hahaha. Talagang yung mga magagandang babae, gustong-gusto ng mga tao. Hahaha. Tita, sa totoo lang, tama po kayo? Hindi ko nga po talaga kayang pantayan. Hindi. Kanina, mali yung sinabi ko. Si Ajin, sa lahat ng bagay, hindi magaling. Pero may isang bagay na talagang kamukha ko. Yun na yung pagkilatis ng tao. Sobrang tumpak. Ano pong ibig sabihin nito? Ibibigay pa po ba sa akin yung tseke? Tita, tingnan niyo po, yung pagsulat ninyo ng tseke, ito ay Napakakaraniwan. Nakakahiya sa aking mahal na Diyosa. hindi nakakahiya. Tita, huwag po. Ajin, bakit ka nandito? Hindi maganda. Pagdating ng sugar daddy, wala nang pag-asa. Ano? Ito ba'y eksena ng nagbabayad para umalis ka sa anak ko? Boss Bo, sumpa ko, hindi ko kinuha ang pera. Ang punto, hindi nga nabigay. Ajin, ito lahat ay ideya ko. Wala itong kinalaman kay Ching Li. Ako ang kausapin mo. Hija, huwag kang matakot. Nandito ako. Ay, Hija, tingnan mo. Hindi maganda ang trato sa'yo ni Ajin. Sumama ka na lang sa akin. Mag-shopping tayo, mag-hot spring, mag-ski. Bagong style pala ng mayamang ina para maghiwalay ang magkasintahan. Tita. Yun nga po tita. Sa totoo lang, mabait naman po sa akin si Boss Bo.
Binibigyan niya ako. Binibigyan niya ako? Ayan, sabi ko na, hindi siya maganda sa'yo. Huwag naman ganoon. Binibigyan niya ako ng perang gastusin. Pinapagawa niya. Ay, tingnan mo, mainitin ang ulo, kailangan may mag-alaga, laging busy sa trabaho, walang oras sa'yo. Bukod sa pera, wala siyang maibigay. Sa tingin ko, mas mabuti pang sumama ka sa akin. May pera rin ako. Mas mapagbigay ako kaysa sa kanya. Pwede kitang samahan. Tungkol naman sa mga bagay sa kama, pwede kitang bigyan ng tao. Ma, kinakalaban mo na ba ako para sa kanya? Hoy, ayoko lang talagang magdusa ang isang magandang dilag kasama mo. Bakit hindi mo muna siya tanungin? Sino ba talaga ang gusto niyang kasama? Ayoko nang sumama kanino man. Pwede bang pera na lang ang ibigay niyo para makaalis na ako? Maayos nating pag-usapan. Maayos na pag-usapan. Hoy, huwag kang matakot. Anak ko yan. Wala siyang magagawa sa akin. Ma, tatanungin lang kita ng isang bagay. Gusto mo bang magkaapo? Si Nangga. Si. Dalawin mo ako para maglaro. Siya, Kung inapi ka niya, pumunta ka lang sa akin. Gagawin ko. Dapat ngayon, makukuha ko na ang malaking halaga para makaalis na tayo. Pero, hindi nakuha. Nadidismaya ka ba? mahal na mahal kita. Paano ko naman matatanggap ang cheque ng nanay mo? Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Sumumpa. Ganito, ang pagsumpa. Dahil ang nanay mo naman talaga. Sobrang busy mo, Boss Bo. Siyempre, ako na ang bahala sa pag-aalaga sa nanay mo. Sinungaling. Si Bo Jinju ngayon, kahit mga business trip, hindi na siya pumupunta. Araw-araw. Ako, ang nag-aalaga sa kanya. Ano ba talaga ang dapat kong gawin? Posible kaya na kahit hindi mo siya iwan? Ayos lang naman ang buhay mo? Sa tingin mo, nahulog na ba siya sa'yo? Ayaw ka na niyang pakawalan? Imposible. Mas malamang pang magkaroon ng tunay na damdamin ang isang playboy na mayaman. Kaysa sa umakyat ng puno ang isang baboy. May isa lang talagang dahilan. Nahalata na ang tunay mong pakay. Gusto kanyang ikulong para maghiganti sa'yo. Lalong imposible yon. Kung nahalata na ang pakay ko, paano pa ako magkakaroon ng magandang buhay na ganito ngayon? Hoy, may probinsyana na pumasok sa lungsod. Manager, ano ba naman to? Ang inyong tindahan, kahit sino na lang ba ang pinapapasok ngayon? Tama. Amoy malandi. Kung ganyan, hindi na kami babalik bilang VIP. Sino sila? Ang nakapag-asawa kay Bo Jinju. Dumating na si Miss Lu. Bakit ka umiiwas, Ginang Lu? Kukuha lang ako ng bag. Bagay sa'yo, toong bag na to, siya. Ito ang gamitin natin. Jiang Qingli, ikaw! Kami ang unang nakakita nitong bag. Hoy, ikaw. Kung sila ang bibili, ako ang kikita. Ate, kunin mo nga yung bag na nasa display cabinet. Titingnan ko lang. Yun ba yung exclusive at limited edition ng T-Brand? Matagal ko na yan gusto. Manager, ibigay mo sa akin. Paumanhin po. Naka-reserve na po itong bag. Sino ang nag-reserve? Doblehin ko ang presyo. Si Boss Bo po ang nag-reserve. Para sa'yo talaga yan sigurado. Ikaw lang ang may katayuan na karapat dapat gumamit ng ganyang klaseng mamahaling limited edition bag. Ang bait talaga sa'yo ni Boss Bo. Dito mo nga sa akin. Titingnan ko. Ano ba ang ibig mong sabihin? Jiang Qingli, Anong karapatan mong makipag-agawan sa akin? Wala naman akong pakikipag-agawan sa'yo. Sadyang,
Pinilit lang nila akong tanggapin. Niloloko mo ba ako? Anong ginagawa ninyo? Sinusumbatan ko ang isang hindi nakakaalam kung ano ang kanyang lugar na babaeng manloloko. Kalokohan? Pasensya na. Spoiled yan. Ako na ang humihingi ng paumanhin para sa kanya. Dahil spoiled siya, pwede na siyang manakit ng basta-basta? Ikaw pa naman ang senior ni Qingli. Hindi mo man lang alam ang tama at mali. Ako. Kingly. Nasaktan na. Ano pa bang pagsusori ang kailangan? Dito sa Jiangcheng, anong magagawa niya? Gusto mo lang naman ng pera, di ba? Eto, bigyan kita. Jiang Qingli, ngayon alam mo na kung gaano kalala ang pagkakamali mo, di ba? Kahit anong ginawa ni Lu Xiao sa'yo noon, hindi nito mababago ang katotohanang magkaiba kayo ng klase. Ang lakas ng loob mo ah. Jinzuge. Ajin. Boye, Ganito na ang itsura mo? Hindi ka man lang lumaban? kasi naman, siyang napagkasunduan mong pakakasalan. Sino ang nanakit? Sampalin mo pabalik. Jinzu. Ajin. Nagkakamali lang lahat. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Narinig ko? Sinuntok mo ako. Tama na. Paano ako naging ang taong kinamumuhian ko? Sa pagkakataong ito, hindi ko na ito papansinin. Pero sa susunod kapag lumapit ka pa sa girlfriend ko, mawawala ang pagkakaibigan natin. Pinagtanggol niya ako sa harap ng kanyang arranged marriage partner at ng kanyang kaibigan. Ipadala sa Qing Garden ang mga bagay na gusto ni Miss Jiang. Opo. Pinagtanggol ni Lu Xiao si Lu Mingyue. Ano ang relasyon nila? Mukhang hindi naman gusto ni Bo Jinju si Lu Mingyue, pero bakit parang hindi sila magkaibigan, kundi magkaribal? Baka sobra lang ang pagka-possessive niya. Nagsasabi ka na naman ng masama tungkol sa akin. Hindi naman. Pinupuri ko si Boss Bo. Ang galing mo nung iniligtas mo ako. Ang pogi mo talaga. Sobrang hinahangaan kita. Dito ka lang magaling. Sige na, magsisimula na ang art exhibit. Art exhibit? Huwag mong sabihing hindi mo ito maintindihan. Shopping at shopping lang ang alam mo. Tapos na ang sasabihin ko. Kailangan kong panindigan ang pagiging mababaw, materyalistiko, at malibog ko. Tingnan natin kung kailan ka magsasabi ng totoo. Talagang orihinal na gawa ni Master Simu. Di ba sabi mo, di mo naiintindihan? Hindi naman lahat ay wala akong alam ha. Para mapasaya si Boss Bo, sinikap kong pag-aralan ng mga ito. Halata namang sinikap mo. Bilang gantimpala sa'yo, pupuntahan natin si Master Simu. Ano sa tingin mo? Talaga? 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 Talaga talaga? Boss Bo. Talagang si Master Zimu. Hindi yung nasa libro lang. Dahan-dahan ka lang. Huwag kang magpahiya. Kumusta po, Master Simu? Ipinakikilala ko po ang isang tagahanga. Kumusta po, Master Simu? Ako po si Jiang Qingli. Sobrang gusto ko po ang mga gawa ninyo. Ay, si Master Simu yun. At pinuri pa niya ako. Sinabi niyang may talino ako. Yan, mukhang di ka pa nakakita ng mundo. Kanina, sinong nagsabing ayaw niyang pumunta? Boss Bo, ito, pwede bang? Hindi pwede. Kung gusto mong pumunta, magdala ka ng pagkain sa opisina ko. Ang init talaga. Nagluto ako ng ilang pampagana para kay Ginoong Bo. Tikman mo. Ginisang halaan na may sili. Ginisang bituka ng baboy. Ginisang baboy na may siling bel, maoswewang. Si Bo Jinju ay allergic sa sili. Sumasakit ang tiyan niya kahit konti lang. Tingnan natin
Kung matatakot ka pa bang magpaglingkod sa akin? Kumusta? Masarap. Halika, gusto mo bang tikman? Huwag na. Hindi ako gutom. Ang anghang. Hindi mo ba alam ang luto mo? O baka naman, sinadya mong iluto ito para sa akin? Hindi naman. Sasabayan kita sa pagkain, Ginoong Bo? May business trip ako sa mga susunod na araw. Magpakabait ka sa bahay. Talagang sumuko ka na ba? Ang galing-galing mo pa naman. Tatalikuran mo ang sining? Tunay bang kontento ka na? Alam kong hindi mo ginusto na sumunod kay Ajin. Kaya kong sabihin kay Ajin na payagan kang umalis. Bumalik ka man sa eskwelahan? O pumunta sa Pransya? Basta wag mo lang tatalikuran ng sining. Tutulungan kita. Hindi na po, Kuya Lu. Kontento na ako sa buhay ko ngayon. Hindi ako naniniwala. Hindi naman talaga kayo magkatugma ni Ajin. Ikaw naman, magkatugma ba tayo? Lumagpas ka na. Ano to? Ito ang aking paglaban. Pagsasamantala. Ang aking pas para labanan ang pang-aapi. Ching Lee, irerekomenda kita sa aking advisor. Pagkatapos niyang makita ang profile mo, akma raw ito sa kanyang hinahanap. Ito ang acceptance letter mo. Sa tingin ko, magandang mag-aral ka. Pero, aalis ka na lang ng ganito? Hindi mo sasabihin kay Boye? Kung sasabihin ko sa kanya, sa tingin ko, hindi ko nga ang greenbelt sa tapat ng bahay malalampasan, lalo na ang Atlantic Ocean. Hindi na ako pwedeng ma-stuck dito. Kailangan kong maghanap ng paraan para subukan. Miss Jiang, may konting hindi pagkakaintindihan tayo noong nakaraan. Manlibre ako sa'yo ng pagkain bilang pag-apologize. Eto na ang pagkakataon. Para sa isang mayamang dalaga tulad ni Luming Yue, ang paraan niya malamang ay lalason niya ako. Tapos, maghahanap ng lalaking gagahasa sa akin. Pagkatapos, madidiscover ito ng media. Sa ganitong paraan, hahamakin ako ni Bo Jinju. Ang gagawin ko naman, ay palitan ang laman ng baso. Ang ipainom kay Luming Yue ang alak na may lason. At siya ang gahasain. Hindi. Ang gawin, yung si Bo Jinzu na susugod para iligtas ako, ay sakto ay malapitan ni Luming Yue na nalason. Pagkatapos, sila naman ang madidiscover ng media. Parehong may reputasyon ang mga pamilya Lu at Bo. Kung ganito, ang pag-iisang dibdib ng mga pamilya Bo at Lu ay siguradong matutuloy. Oy. Puntahan mo si Ginoong Bo. Sige. Binibining Lu, pasensya na sa paghihintay. Hindi iyon seryoso noon. Huwag mo nang isipin, Binibining Jiang. Binibining Lu, huwag mo na lang akong pansinin. Isang taong walang alam. Huwag mo na lang akong intindihin.
Ang dali-dali mong kausap, Binibining Jiang. Binibining Jiang, kung sakali mang may kailangan ka sa hinaharap, pwedeng lumapit ka sa akin. Pagkalipas ng araw na ito, ikaw ay magiging isang babaeng malibog na kakatakutan ng lahat. Huwag kang masyadong kahabag-habag. Binibining Lu, ang ganda-ganda mo talaga at mabait pa. Kaya pala, tinatawag kang ang #1 socialite ng Jiangcheng. Alak na galing sa France. Tikman mo. Si? Binibining Lu, gusto ko ng kaunting yelo. Pwede ba? Siyempre naman. Servidor, bigyan mo ng yelo. Salamat. Tama na. Sana magkatotoo ang mga pangarap mo. Good luck sa iyo. Sabihin sa hotel, pakisuri ang lahat ng kwarto. Sipo. Ako na ang magbubukas. Sabihin sa hotel na asikasuhin agad ito. Kapag naaapektuhan na ang kaligtasan ni Miss Jiang, ganyan ka lang nag-aalala si Boss Bo. Jiang Qingli, mas mabuti pang huwag kang magkaroon ng problema. Kung hindi ko alam kung ano ang magagawa ko. Buksan mo. Qingli. Ginoong Bo, ang sakit-sakit ko. Tulungan mo ako. Bitawan mo ako. May magandang eksena pala dito. Si Ginoong Bo at Binibining Lu. Nasaan si Jiang Qingli? Tigil! Huwag kang kumuha! Lumabas ka! Huwag kang kumuha! Tangga ka ba? Buti na lang okay ka. Okay lang ako. Luming Yue. Naglakas loob kang galawin ang tao ko. Si Jiang Qingli, gusto lang niya ang pera mo. Hindi ka niya mahal. Ako lang ang nagmamahal sa'yo. Mas mabuti pang gusto niya ang pera ko. Marami akong pera. Para mapanatili ko siya sa tabi ko. Ipinakita ng CCTV na pinalitan ni Miss Jiang ang alak. Tinawag pa niya ang mga istambay at pinaalis sila. Lahat na isip mo na. Pero nakapasok pa rin ang mga reporter sa kwarto. Jiang Qingli. Ang bait-bait mo talaga. Hanggang sa lalaki mo, kayang-kaya mong ipamigay. Boss, Magkano ba ang gusto mo? ano? Gusto mong makipaghiwalay sa akin? Maliban na lang kung patay na ako. Ito. Sabi ni Assistant Lin. Birthday mo ngayon. Buksan mo. Gusto ko ito. Salamat, boss. Isusuot ko sa'yo. Ito pa rin. Ang unang regalo sa akin ni Bo Jinju. Medyo nanghihinayang pa rin ako. Boss, Bakit hindi mo isinusuot? bigla kong naisip na magpalit ng estilo. Bukas, dadalhin kita sa mall. Pumili ka ng gusto mo. Hindi na. Bakit? Ang ibig kong sabihin, abala ba masyado si Bowie? Ako na lang ang mag-iikot. At saka, ang dami-dami ko ng kwintas.
Isang leeg ko lang. Hindi ko kayang lahatin. Akala ko mahilig sa pera ang maliit na sorong ito. Gusto mo ang mga makikislap na hiyas at alahas. Va. Inaasar mo ako, Boye? Tandaan mo. Kung ano ang gusto mo, kung ano ang nagustuhan mo, sabihin mo sa akin. Huwag mong itago sa akin. Huwag mo akong masyadong pagandahin. Natatakot akong baka hindi ko kayang bitawan. Nakakatakot talaga ang ugali. Kung wala ng braso mo bilang unan sa hinaharap, masasanay kaya ako? Lily, sigurado ka bang hindi mo sasabihin kay Boye? Aalis ka na lang ng ganito? Subukan natin. Ito ang dapat kong tinahak na landas noon pang 3 taon. Ha? Qingli, Bakit siya nandito? sinundo kita papuntang airport. May inihanda akong espesyal na daanan para sa iyo. Mas mabilis at hindi agad mababatid ni agent. Pasensya na sa abala. Saan ka ba pupunta? Ako, Sagutin mo ako. Sa Pransya, manonood ng Fashion Week. O mamimili? Pwede kitang samahan, kahit saan. 0. hindi pareho. Linisin. Ngayon, kahit magsinungaling, ayaw mo na gawin para sa akin, di ba? Ayaw ko nang magsinungaling sa'yo. Ayaw ko na ring magsinungaling sa sarili ko. Agent, pakawalan mo muna si Qingli. Tumahimik ka. Linisin. Ano ba talaga ang gusto mo? Tama si Miss Lu. Simula pa lang, pera lang ang habol ko. Narinig ko na si Boye ay palit ng girlfriend kada buwan. At lahat ng ex-girlfriend niya ay nakakatanggap ng malaking separation fee. Kaya nga ako lumapit sa'yo. Pero sino ba ang mag-aakalang magiging baliw ka? 3 taon na. 3 taon na ang lumipas. Bakit hindi mo pa ako pinalalaya? Linisin. Kulang ba ang trato ko sa'yo? Mabuti. Pero hindi yun ang gusto ko. Agent, ang nararamdaman mo kay Qingli ay pagiging mapag-ari lang. Hindi mo siya talaga mahal. Akala mo ba, hindi ko alam kung ano ang iniisip mo? Girlfriend ko siya. Wala kang karapatan na makialam sa amin. Gusto lang niyang iwan ka. Hindi mo ba maintindihan? Nangangarap ka lang. Qingli, Lily, Ano ang gagawin mo, Bojinzu? Gusto kitang hiwalayan. Bitawan mo ako. Hiwalayan? Para makapunta ka sa France kasama si Lu Xiao, marami ba siyang perang maibibigay sa'yo? O mas magaling ba siya sa kama kaysa sa akin? Malinis ang relasyon namin ni Lu Xiao. Hindi ganoon kababoy ang iniisip mo. Ako lang naman ay isang ibon sa hawla na alaga mo. Kung hindi ka pa nagsasawa, ako naman ang nagsasawa na. Gusto kong makipaghiwalay. Hiwalayan na. Gusto mong makipaghiwalay? Sa susunod na buhay na lang. Ginoong Bo, ito po ang acceptance letter ni Miss Jiang. Sabihin mo sa kanilang paaralan na i-delay ang kanyang pagpasok. Papayagan po ba nating pumunta si Miss Jiang? Pwede siyang pumunta, pero hindi ngayon. Kapag natuto na siyang mabuti, saka siya pwedeng pumunta. Ginoong Bo, bakit po kayo dumudugo sa labi? Kailangan po bang gamutin?
Mabuti na rin ito. Hindi na kailangang magtago. Bantayan mo siya. Opo. Paumanhin, Miss Jiang. Hindi po kayo maaaring lumabas. Anong karapatan ninyong pigilan ako? May karapatan akong kalayaan. Paumanhin po. Sumusunod lang po kami sa utos ni Ginoong Bo. Ako. Kahit pumunta ako kay Ginoong Bo, hindi pa rin ba pwede? Hayop ka, Bo Yinshu. Pinutol ang internet ko, hinarangan ang pintuan ko, ni hindi pa siya sumasagot sa tawag ko. Anak ko, Tita, ikaw pala ito? Wala ka bang nasaktan? narinig ko na ang lahat, anak ko. Naapi ka. Si Bo Jinju, ayaw niya akong payagang lumabas. Ang mga lalaki, wala talagang mabuti sa kanila. Ilalabas kita. Hindi nila ako mahaharang. Tita, ikaw pa rin ang pinakamabait. Kamusta po? Sakto lang ba ang pressure? Tita, nagdesisyon na ako. Hindi na ako uuwi sa Kinyuan ngayong gabi. Sa inyo na ako titira. Sige, handa na ang kwarto para sa iyo. Sumama ka lang sa akin. Tiyak na masarap ang buhay mo rito. Pinasama ng asawa mo ang girlfriend ko. Ano sa tingin mo? Anong gagawin natin? Baka hindi naman ganun kaseryoso. Parang naririnig ko ang boses ng asawa ko. Parang naririnig ko rin. Ang boses ni Bo Jinju. Parang nakikita ko ang anak mo. Nakita ko rin, pati ang asawa ko. Anong gagawin natin? Anong gagawin? Ako ang nag-aya kay Chingli na pumunta rito. Hindi mo siya pwedeng kulungin. Dapat mong kontrolin ng maayos ang asawa mo. Kung hindi, ikaw na ang bahala sa grupo mamaya. Wag naman. Uwi na tayo, mahal. Ang mga bagay tungkol sa mga anak, hayaan mo silang mag-ayos. Ayoko. Gusto kong sumama sa aking. Gway-gway na si Chingli. Makinig ka. Kung hindi, sa susunod, kung hindi pamamahalaan ni Ajin ang kumpanya, ako ang kailangang pumasok sa trabaho. Wala na akong oras para sa'yo. Ayoko naman. Tita, Bo Jinzu, binabalaan kita. Kung saktan mo ang aking gway-gway, puputulin ko ang relasyon nating mag-ina. tita. Nagsagutan na nga kami. Bakit ko pa siya pagbibigyan? Bo Jinshu, sasabihin ko sa'yo, kung ayaw kong sumama sa'yo, anong gagawin mo ha? Bugbugin mo ako? Anong iniisip mo? Sasaktan ba kita? Nanginginig sa takot ang mga tao sa mga pamamaraan ni Boss Bo. Sige na, magpalit ka na ng damit. Maghanda na tayo para kumain. Tikman mo ang aking inihanda. Hindi mo naman lalason to, no? Hindi naman ganoon kahalaga ang buhay mo. Para pagaksayahan ko ng pansin. Duvay. May sira ka yata sa ulo. Ibinuok mo ang buong Michelin restaurant. Tapos ikaw mismo ang nagluto? At itim, sunog, at parang uling pa ang pagkakaluto? Lasang black pepper. Hindi mo ba ginawa yan dati? Nakalimutan mo na? Ako. Dati,
para mapasaya ang mga client ko. Madalas ko talagang ginagawa yan. Ngayong baligtad na ang sitwasyon, ang tanga nga naman. Ang dami mong inilagay na alak sa akin. Gusto mo ba akong malasing para gawin mo sa akin ang gusto mo? Gusto mo palang malasing ang sarili mo para bigyan ako ng pagkakataon. Boyinsu, uulitin ko sa'yo, hindi na ako girlfriend mo. Huwag ka nang magsasabi ng kung ano-ano. Ikaw, anong karapatan mo para makialam sa mga kaibigan ko? Kahit sino pwede. Siya, hindi. Huwag mo akong iwan. Kingly. Huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan. Anong nangyari? Nanaginip ka ba ng masama? Chengli, nakikiusap ako. Huwag mo akong iwan. May ganito ka rin palang mahinang side. Ano ba yan? Naghahabulan pa kayo? Boss Bo, handa na ang workstation para kay Secretary Jiang. Secretary Jiang. Gusto mo? Maging secretary mo ako? Wala ka lang talagang magawa. Magtrabaho ka na lang dito sa kumpanya. Magtrabaho ka ng maayos. Secretary Jiang. Si Bo Jinju, sana hindi ka magsisi. Sa tingin mo, magwo-work ba to? Kulang lang sa seguridad si Miss Jiang. Bigyan mo siya ng independence. Bigyan mo siya ng halaga. Sa kanya maiintindihan ang pagmamalasakit mo, boss. Maglagay ka ng bantay sa kanya. Baka may mang-api sa kanya. Bukod sa inyo, sino pa ang mang-aapi sa kanya? Mabuti nga kung hindi siya magwala. Ano yan? Ano yan? Anong tinitingnan mo? Anong nangyari? Ang gwapo! Gusto ko to! Gusto ko! Maganda ba? Kapag nakadamit, payat ang itsura. Kapag hubad, may muscles. Simulan na natin ang bidding. 500 piso bawat isa, 550. Ako, 800. 1,000. Dahuang, ano? May magtataas pa ba ng bid? Mas maging aktibo pa kayo? Mas maging excited pa? Isa lang to. Exclusive at limited edition. Hinihingi ito ng magazine, pero hindi ko ibinigay. Pwede na ang 1,000. Pwede na rin ang 1,000. Gusto mo palang magpicture sa akin? Dapat bang masaya ako? Ibalik mo ang cellphone ko. Ibalik mo. Ibalik mo sa akin. Ibalik mo. Pumunta ka sa opisina ko. Miss Jiang, maghain ka ng kape at dalhin sa opisina. Mawawala ang galit ni Boss Bo. Kapag uminom ng kape, mawawala ang galit niya. Boss Bo, kape ninyo? Ito ang unang kape na inihain ni Secretary Jiang sa akin. Sa 3 araw niya sa trabaho. Hindi ka naman nagkukulang ng kape. Hindi ko gusto. Maghain ka ng panibago. Bojinzu, huwag kang magpakalabis. Pagwikaan ng boss, bawas sa sahod, 10,000. Ano ba yan? Binangga mo yung mesa. Dagdagan ko pa ng 10,000 ang bawas. Ako ang nagiging sekretarya mo. 20,000 lang ang buong sweldo ko sa isang buwan. Nabawasan mo na ng lahat. Gusto mo bang magtrabaho ako? Nang libre para sa'yo? Gamit-gamit mo ang litrato ko. Nakapag-ipon ka rin naman ng malaki, diba?
Hindi ka rin lugi. Eh ang liit lang ng kinita ko sa litrato mo. Paano ko makukumpara sa'yo? Totoo naman. Kung ganoon, turuan kita kung paano kumita. Ikaw, ito, opisina ito. Hindi ako magbebenta ng sarili ko. Pwede rin naman sa opisina. Huwag kang mag-istorbo. Tanghaling tapat na. Ang mga bagay na ganito, walang pinipiling oras. Kahit kailan pwede. Huwag kang magulo dito. Mas kaaya-aya ka pa noon. Kung ganito na ang sitwasyon, maghiwalay na lang tayo ng maayos. May proyekto ngayon? Basta sumali ka lang, makakakuha ka ng premyong milyon-milyon ang halaga. Ito ay isang proyekto sa cultural curation. Sa tingin ko ay bagay ito sa'yo. Kung gusto mong patunayan ang sarili mo, patunayan na kaya mong maging independente, sa tingin ko ay dapat mong tanggapin ito. Ano sa tingin mo? Kung gayon, si Assistant Lin ang makikipag-ugnayan sa iyo para sa trabaho. Hindi mo na nga ako pinapainom ng kape. Ang lakas na ng loob mo ngayon. Boss Bo, pinapangasiwaan ninyo si Miss Jiang sa Huifeng Cultural Curation Project. Matindi ang kompetisyon sa proyektong ito sa ngayon. Pinag-aagawan din ito ng Lu Group. Sigurado po ba kayo na si Miss Jiang, isang baguhan, ang dapat na mamahala? Maliit na proyekto lang yan. Ang mahalaga, gusto niya. Kung sakaling magkaproblema, tulungan mo na lang siya. Baka kasi umiyak yan pagdating ng panahon. Tapos, hindi ko pa maaliw. Akala ko pa naman nagbago na si Miss Jiang. Mukhang si Boss Bo talaga ang ulirang umiibig. Opo. Si Jiang Qingli ba ito? Wala na bang tao ang Bo Group? Kailangan pang isang Golden Canary na tulad mo ang makipag-usap sa proyekto. O kaya naman, gagamit ka ba ng espesyal na pamamaraan para makuha ang proyekto? Shaoli, may naririnig ka bang tumatahol na aso? Ang ingay. Sino ang minumura mo? Sige, magpustahan tayo. Kung hindi mo makuha ang proyektong ito, lumayo ka kay Boss Bo. Ano sa tingin mo? Pero gusto ko rin namang umalis kay Boss Bo. Sobrang mahal niya kasi ako. Siya ang hindi makatiis na wala ako. Ang kapal ng mukha mo. Ikaw! Anong ikaw diyan? Huwag mong istorbohin ang trabaho ng iba. Alis na tayo. Hinamak ako. Lalo kung kailangang makuha ang proyektong ito. Secretary Jiang, hindi ka pa uuwi? Hindi pa ako tapos. Mauna ka na. Sige, kapag tapos ka na, maaga kang umuwi ha? See ya. Hindi ako gutom. Kakain na lang ako pagkatapos. Kaya mo yan. Kunin mo ang proyekto. Tungo sa rurok ng tagumpay sa buhay. Ginang Jiang Qingli po ba? Ako nga, Narito na po ang in-order niyong pagkain. parang wala naman akong in-order ah. May konsensya ka pa pala. Hindi na sayang ang pag-aalaga ko sa'yo. Nakarating na ba sa bahay si Qingli? Nasa opisina pa po si Miss Jiang. Nag-overtime. Patayin mo ang kuryente sa ika. 21 na palapag. Kung saan siya nagtatrabaho. Ayaw ni Boss Bo na nag-overtime si Miss Jiang dahil naiinip na siya, pero nahihiya siyang sabihin. Paano ba talaga ito gawin? May makakapagsabi ba sa akin? Malas naman. Nag-overtime ako. Tapos, may brownout pa na nangyari. Hindi gumagana ang elevator.
Wala na bang tao? May tao ba? Ang dilim naman dito. Huwag matakot. Kantahan natin. Pwede nang maging kampante sa lahat. Pero pagdating sa paghahanap ng pera, kailangan todo effort. Kung gusto mong maging masaya ang buhay, Kailangan may pera ka. multo. Tulong. Naku, kinilabutan ako. Sina, ako to. Ikaw pala. Nakakatakot naman yun. Bakit ngayon ka lang dumating? Tama na, huwag ka nang umiyak. Huwag nang umiyak. Huwag nang umiyak. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't umuwi ka na? Oo nga pala, may nakalimutan akong kunin. Anong nangyari sa'yo? Parang may nakasalamuha akong multo. Kanina, nasa hagdanan ako. Tapos, umawit ako ng isang linya, may sumagot agad. Umawit ako ng isang linya, may sumagot agad. Sino yan? Boss Bo, Secretary Jiang. Gusto ng buhay na masarap? Pera ang solusyon. Ikaw pala. Grabe, kinabahan ako. Nagra-rounds lang ako, kaya sumagot ako ng kusa. Sige, okay na to. Umuwi ka na muna. See ya. Sige, samahan na lang kita pa uwi. Mali pa rin. Hindi maganda ang resulta. Kumusta? Okay naman itong gawa mo. Pero baka hindi ito ang pinakamaganda. Kung si Boss Bo ang tatanungin, siguradong may mas magagandang ideya siya. Si Boss Bo? Si Boss Bo ang pinakamagaling na investor. Bakit hindi mo siya kausapin at humingi ng payo? Ginoong Bo, narinig ko na ang mga plano mo sa curation ay isa sa pinakamagagaling sa Jiangcheng. May ilan akong maliit na katanungan. Pwede mo ba akong tulungan na tingnan ito? Pwede, pero mahal ang singil ko. Paano mo ako babayaran? Hindi mo naman kailangan ng kaunting perang iyon. Wala akong perang pambayad. Pwede namang ibang paraan. Pwede ko namang tiisin. Lalaki, puro na lang gustong makalamang. Kulang. Itong si Bo Jinshu? Matigas ang ulo, no? Pero sa tulong ng payo niya, iba na ang takbo ng isip ko. Ganon ka ba kagustong manalo? Makuha ang proyekto at umakyat sa rurok. Sige, kunin ang proyekto. Bo Jinshu, bakit mo pinatay ang alarm ko? Malalate na ako sa meeting para sa proyekto ko mamayang umaga. Kumain ka muna ng tinapay bago umalis. Sandali?
Eto. Ito ang swerte kong bato. Para sa iyo. Huwag kang kabahan. Siya na. Ginoong Bo, pupunta po ba kayo? Para tingnan? Hindi na. Kung pupunta ako, lalo lang siyang mape-pressure. Sabi mo pa, hindi mo na kailangan pumunta. Pero nag-aalala ka pa rin pala. At sumunod ka lang ng sumunod dito. Napansin ko, nang matagal kang nakasama ni Jiang Qingli, naging madaldal ka na. Boss Bo, dito po. Nakaayos na po. Unang hanay. Ganito kaliit na proyekto. Bakit ka pa pumunta? Wala akong magawa. Ang kulit kasi ng bata. Kung hindi ako pupunta, baka magtampo yan pag-uwi mamayang gabi. Sa ngayon, anyayahan natin ang dalawang kumpanyang pumasok sa final round para magpresenta ng kanilang proyekto. Una, mula sa Loose Group, si Manager Lu Mingyu. Ang tema na inihahain ng aming loose group para sa Huifeng Curation ay isang konsepto na pinagsasama ang contemporary art at exhibition. Iyon na po ang aming presentasyon para sa araw na ito. Salamat sa inyong lahat. Jiang Qingli, tingnan natin kung paano mo ako matatalo. Salamat, Manager Lo. Ngayon naman, anyayahan natin ang kinatawan ng Boss Group. Sige nang, Jiang. May problema kaya sa equipment? Titingnan ko po. Sandali. May problema ba sa equipment? Pakicheck nga po ng staff. Pero kakailanganin ito ng konting oras. Huwag muna. Salamat na lang po. Xiaoli. Kami, bilang mga curator, natural lang na dapat isipin ng mabuti ang bawat detalye para handa sa mga posibleng problema. Kailangan din nating maghanda ng mga solusyon. Salamat kay Boss Bo. Nakaranas ako ng 3 taon bilang ibon sa hawla. Marami na akong nakitang mabababaw na taktika sa negosyo. Kaya ngayon, hayaan nyo akong ipakilala sa inyo ang tema ng aming eksibisyon sa Bose Group. Ang tema namin ay kalayaan. Layuan ang dating konsepto ng pagpupuno lang. Ang aming tema na sumasalamin sa kalayaan, kaginhawahan, at pagiging sarili ay nararamdaman sa bawat eksibisyon namin, sa bawat detalye. Boss Bo, si Miss Jiang ngayon ay parang kumikinang. Yang Qingli, ano pa bang mga sorpresa ang hindi ko pa alam? Iyon lamang ang aming proposal para sa eksibisyon ng Bose Group. Salamat sa inyong lahat. Okay, lumabas na ang resulta ng aming tali. Ngayon, ipinapahayag ko na ang kumpanyang nagwagi sa karapatan sa proyekto ay ang Bose Group. May silbi rin pala ang Lucky Stone. Hindi ito sarili mong gawang plano. Hindi mo ako matatalo ng mag-isa. Galing ba ito kay Boss Bo? Pakiusap ko lang. Proyekto ito ng Bo Group. May tulong si Jibo, hindi ba normal lang yon? Hindi lang tulong ni Jibo, pati na rin ang paglahok namin at ang sama-samang pagsisikap ng iba naming kasamahan. Anong mali doon? Ang mahalaga ay makuha ang proyekto. Sayang naman kung hindi gamitin ang pangalan ni Ginoong Bo. Nangangatwiran ka lang. Kung tutuusin, ang sarili mong gawa, ikaw ba talaga ang gumawa noon? Sa tingin ko, ang estilo mo sa curation ay gawa mismo ni Lu Xiao. Tama ba ako? Kilalang kilala mo talaga ako, Qingli. Alam mo pa ang estilo ko. Kahapon, habang nakahilig siya sa dibdib ko, habang nag-uusap kami, sinabi na niya,
na ngayon sa Lu Group magkakaroon ng plano mo. Talaga nga, alamin mo ang kalaban at ang sarili. At di ka matatalo sa daang laban. May iba pa ba? Alis na ako. Ang bilis mo namang umalis. Gusto ko pa sanang magpasalamat sa kanya. Xingli. Congratulations! Alam kong kaya mo. Kanina nang makita kita, naalala ko yung nakita ko sa'yo noon sa eskwelahan, yung magaling na ikaw. Salamat. Xingli, pumunta tayong dalawa sa France. Ano? Alam kong gusto mo ako. Kung hindi, hindi mo malalaman ang estilo ko. Alam ko na. May pag-asa ako. Hindi na kita gusto. Hindi pwede sa ating dalawa. Hindi ka na mahalaga sa akin? Hindi ako naniniwala. Hindi mo naman talaga gusto si Bo Jinju. Maniwala ka o hindi, bahala ka. Naasikaso na. Opo. Oo nga pala. Kamakailan, may ilang bagong proyekto ang Lu Group. Sa tingin ko, pwede tayong makipagkumpetensya. Ay naku, kapag nagalit si Boss Bo, malapit nang magwakas ang Lu Group. Opo, ako na ang bahala. Oo nga pala, dumating na po ang ipinakustomize ninyong singsing. Boss Bo, magpapakasal na po ba kayo kay Miss Jiang? Mukhang maayos naman ang kanyang pag-uugali nitong mga nakaraang araw. Buti naman at hindi siya nagalit kay Miss Jiang. Kung hindi, mahihirapan na akong gawin ang trabaho ko. Bakit pinayagan ka ni Boss Bo na lumabas ngayon? Biro lang yan. May weekend din ang mga empleyado ha. Yatsuko. Oy. Makalipas ang ilang araw, kaarawan na ni Bo Jinju. Tulungan mo akong mag-isip, ano kaya ang maibibigay ko sa kanya? Kasi kakakuha ko lang ng bonus mula sa isang malaking proyekto. Bigyan ko siya ng isang koleksyon. O kaya ay cufflinks. Dati, hindi mo ba siya binibigyan ng mga mumurahing handmade na regalo o freebies mula sa mga binibili mo? Ganoon ba ako kakuripot noon? At yung mga basurang yun ang ibinigay ko sa kanya. Hindi naman siya nagalit? Iba ka na ngayon. Nagsisimula ka ng magmalasakit kay Bo Jinju. Iba na. Unti-unti mo nang pinapahalagahan ang kanyang nararamdaman. Nagsisimula kang maawa sa kanya, hanggang sa kahabagan mo siya. Unti-unti mo na siyang minamahal. Huwag mo nang isipin yan. Tara na. Sasakay ka sa bagong kotse ko? Ihahatid kita pa uwi. Huwag na siguro. Alam mo naman, ako na lang mag-isa sa bahay namin. Kailangan ko pang mag-alay ng insenso para kay nanay. Ang driving skills mo? Huwag na lang. Walang pakikisama. Sir, maghahain na ba kami? Huwag muna. Maghintay pa tayo. Ang galing mo naman. Ang tagal mong nahuli sa ating date. Nasaan na ang munting sinungaling? Nasa ospital. Oy, Kuya Lu, huwag kang matulog. Nasa ospital tayo. Nandito ang doktor at mga nurse. Magiging maayos ka. Xingli. Salamat. Hindi mo ako iniwan. Siyempre, hindi kita pababayaan. Xingli. Maaari mo ba akong yakapin? Malakas ang iyong tadhana. Magiging maayos ka. kahit na muling nabuhay, iniwan mo pa rin ako. Pinili mo siya. Mahal.
Mahal, ayos ka lang ba? Chingli. Ayaw mo na sa akin? Kumusta si Lu Xiao? Hindi ko talaga sinasadya na mabangga siya. May mangyayari kaya sa kanya? Ayos lang yan. Isang ordinaryong aksidente, sa trapiko lang yan. Agad mo namang dinala siya rito. Ang kailangan na lang ay makipagtulungan sa paggamot. At saka, si Lu Xiao naman ay hindi taong magdaramdam. Buti na lang nandito ka, Lily. Kung hindi, hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin ko. Oo nga pala, hindi ba't sinabi mo nakakain kayo ni Boss Bo? Aabot ka pa kaya ngayon? Naku, alis na ako. Nasaan si Ginoong Bo? Umalis na si Ginoong Bo. Umalis na? Oo. Sagutin mo ang tawag. Sagutin mo ang tawag. Hello, Assistant Lin. Sinabi ba ni Ginoong Bo kung saan siya pupunta? Sa bahay o sa opisina? Wala. Saan kaya siya pupunta? Mahal. Bo Jinju, saan ka pupunta? Hindi kita mahanap kahit saan. Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Pasensya na. May nangyari kasi ngayon, kaya ako nahuli. Hindi ba't gusto mo nang umalis sa akin? Dapat nga ay lumayo ka na sa akin, tulad noong nakaraan. Si Lu Xiao lang ba ang hinahanap mo? Hindi mo na ako mahal. Hindi ba't pera lang ang gusto mo? Magkano? I-transfer ko sa'yo. Hindi. Hindi ganoon. Bo Jinju, hindi ko kailangan ng pera. Ayaw mo ng pera? Niloloko mo pa rin ako. Hindi. Hindi kita niloloko. Ngayon, talagang hindi ko sinasadya na mahuli. Hindi na ako muling mahuhuli. Sige na. Umalis ka na. Hindi ba't gusto mo nang umalis sa akin? Palalayain kita. Hindi ako aalis. Umalis ka na. Kahit hanapin mo si Lu Xiao? O pumunta ka sa France? Wala na akong pakialam sa'yo. Bo Jinju, pasensya na. Huwag kang malungkot, okay? Hindi na kita iiwan muli. Paano ako hindi malulungkot? Gusto na gusto kitang panatilihin, pero palagi mong gustong umalis. Bo Jinju, makinig ka sa akin. May paliwanag ako. Bo Jinju, ikaw. Pwede na bang makinig sa akin ngayon? Bo Yinju? Hindi pa alas 12. Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan sa'yo. Sana sa bawat kaarawan mo, kasama mo ako. Sinungaling. Oo, nagsinungaling ako sa'yo noon. Nagsinungaling din ako sa sarili ko. Pinilit kong paniwalaan na hindi kita gusto para anytime kaya kong umalis. Pero sa huli, na-realize ko, takot lang pala ako. Natatakot ako na anytime, palalayasin mo ako. 3 taon na. Kahit anong pagtanggi ko, hindi ko maitatago ang nararamdaman ko. Marami ka bang niloloko ng sabay? Wala? Ikaw lang ang niloko ko. Si Lu Xiao? Wala kaming relasyon. Wala? Wala talaga. Hindi ko siya gusto. Pero nakita kitang niyakap mo siya. Kasi kanina, aksidenteng nabangga siya ng best friend ko. Natatakot lang ako,
Baka magalit siya sa best friend ko. Kung ayaw mo, simula ngayon, hindi ko na siya papansinin, okay? Naiinggit ang kuya ko. Umuwi na tayo. Ano to? Kung ititigil ang relasyon, kusang loob na magbabayad ang unang partido sa ikalawang partido. Para sa'yo, isang babaeng sakim at walang salita, ito ang pinakamagandang paraan. Boyinsu, niloko mo ang isang babae. Hindi yan tama. Hindi ko tatanggapin. Huwag kang mag-arte. Hindi ko pa binuksan ang regalo ko sa birthday. Hindi ba? Pagod ka ba? Ano sa palagay mo? Muntik nang mabali ang bewang ko. Bakit hindi ka pa pumapasok sa trabaho? Ipagpaliban ko muna ang meeting. Sasamahan pa kita ng ilang araw. Okay lang ba? Ma, bakit ka na parito? Hindi ba ako pwedeng dumalaw? Tita, Naku, nak. Bumili ng yate ang tatay ni Xiaojin. Dadalhin kita sa Antarctica para magpakain ng mga penguin. sa Antarctica? Wala siyang oras. Bo, Jinzu, ang sungit mo naman. Ha! Si Ching Li ay isang malayang tao. Hindi mo siya pwedeng ikulong sa tabi mo. Bakit hindi mo muna siya tanungin? Gusto niyang mag-aral sa France? O gusto niyang pumunta sa Antarctica para makakita ng penguin? Sa France. Inasikaso ko na ang aplikasyon mo. Pinahaba ko ng ilang araw at pasukan na sa loob ng 3 araw. Pupunta ka ba? Hindi ka natututol sa pagpunta ko sa France? Napirmahan na ang kasunduan. Hindi ka naman makakatakas. Gawin mo ang gusto mo. Hindi naman ako isang diktador. Hindi ba? Ikaw talaga ay isang diktador. Hm. Pero, anak, kung may gusto kang gawin, susuportahan din kita. Salamat. Salamat din, tita. Pagkatapos kong mag-aral, pupunta tayo sa Antarctica. Nakakalungkot ang nakasanayan. Ilang araw pa lang ang nakalipas. Ang tahimik na. Mag-book ka ng pinakamaagang flight para sa akin, papuntang France. Pero bukas ng umaga, may mahalagang meeting kayo. Ipagpaliban mo. Ang bigat ng accent ng propesor, sobrang malalim. Hindi ko talaga maintindihan. Totoo. Oy, Yung tiyan kong sino. Muntik nang sumuko. Namimiss ko na ang bahay. dumating na boyfriend ko. Sandali lang. O sige, mauna na ako. Pakidala mo na lang yung drawing board ko. Wow! Ang ganda ng babae. Kaya nga, may boyfriend kaya siya? Gusto mo makipagkilala?
Mukhang matapang yung babae. Baka sampilin pa ako, hindi ako maglakas loob. Ako, maglalakas loob ako. Hi miss, mag-isa ka lang? Kung may time ka, uminom tayo sa taas. Wala namang magagawa sa mahabang gabi. Naiinip din ako. Madalas akong nilalapitan ng mga tao. Siyempre naman, kung walang lalapit sa'yo, ibig sabihin, Ang wild mo naman. Alam ba ng boyfriend mo yan? wala nang kwenta ang boyfriend ko. Ang hindi ko lang alam, kung ikaw, kaya mo ba? Sinabi mong wala ng kwenta ang asawa mo. Nandito na tayo para mag-enjoy. Huwag na nating pag-usapan ang asawa ko. Gising ka na. Sakto. Nakapagluto na ako ng almusal para sa'yo. Lumabas ka muna. Magpapalit lang ako ng damit. Ano ba bang hindi ko halata? Ano bang inahiya mo? Poyinzo, gago ka? Nakikiusap ako sa'yo. Sige. Ikaw muna ang magpalit. Bakit mo ko tinitingnan ng matagal? Palagi mo kong tinitingnan. Di ako makakakain. Ikaw na lang kumain. Kain ka na. Di kita titingnan. Tapos na ko kumain. Tapos na akong kumain. Oh, Wala ka bang nakuhang kakaiba? wala naman. Di ba ito para sa akin? Ano ba yung nasa cake? May laman yon. Sing-sing. Bibigyan kita ng sorpresa. Ikaw pa ang ganyan. Binigyan mo ako ng sindak. Sino bang may kasalanan? Wala kang sinseridad. Napakadali-dali lang para sa'yo. Ilagay ang sing-sing sa loob ng maliit na cake. Kung ganoon, ibigay mo sa akin. Hindi pwede yon. Ang bagay na nasa kamay ko na, gusto mo pang bawiin? Chingli, sa totoo lang, 3 taon na ang nakalipas. Napanaginipan kong ako'y muling nabuhay. Kinuha mo ang perang pampahiwalay na ibinigay ko sa'yo. At agad kang nagtungo sa France para hanapin si Luciao. Nooy hindi pa kita kilala. Napakakakaiba sa pakiramdam. Hanggang sa araw na iyon, nang tumakas ka mula sa club at hinawakan mo ako, nanginginig mong tinawag ang pangalan ko. Unti-unti, Isang hakbang, na-verify ang eksena sa panaginip ko. Saka lang ako naniwala na mayroon talagang nakaraan at kasalukuyang buhay. Ayin, Kahit muling magsimula ang buhay, handa pa rin akong lokohin mo. At hindi ko maiiwasang mahulog sa'yo. kaya, alam mo na ang lahat mula pa sa simula? Alam ko lahat. Kung gayon, Bakit mo pa ako sinamahan sa paglalaro? basta't ako lang ang laging niloloko mo. Palagi kitang patatawarin. Sige na, huwag ka nang umiyak. Ang luha ni Mrs. Bo ay mas mahal pa sa perlas. Maganda ba? Maganda. Naku, anak ko. Parang diyosa na bumaba sa lupa. Naku, ang ganda-ganda talaga.
Naku, talaga nga, ikakasal ka na. Ayaw kitang pakawalan. Anong gagawin natin? Nanay naman. Sa pamilya natin siya magpapakasal, hindi sa ibang pamilya. Anong problema? Ay oo nga, sa pamilya natin ka magpapakasal. Naku, anak, pagkatapos ng kasal, dito ka na sa lumang bahay tumira kasama ko. Hindi pwede yon. Pagkatapos ng kasal, hindi kami pupunta kahit saan ng asawa ko. Makinig ka sa akin. Kung saktan mo ang anak ko, palalayasin kita sa pamilya. Hindi na kita hahayaang makita pa ang anak ko. Paano ko magagawa yon? Ang asawa ko, ang pinakamahalaga sa akin. Kahit nagkamali ang asawa ko, kasalanan ko pa rin yon. Ako ang kulang. Ganito dapat. Tita, kuya, Oy, hindi ba to yung abay? Nandito na si Bo Fei. si ate mo ito, di ba? Kagandahan ng isang diyosa. Ang damot mo naman. Tita, dapat pagbawalan mo si kuya. Naku, hindi talaga pwedeng masyadong malapit sa'yo ang ate mo. Alam mo naman ang reputasyon mo. Bawat buwan, iba't ibang girlfriend. Kung hindi ka pinapunta ng kuya mo sa ibang bansa noon, lalo pang sasama ang pangalan mo. Bawat buwan, iba't ibang girlfriend. Totoo nga. Tignan mo naman ito, hindi ba nakakahiya yon? Huwag niyo na akong pagtawanan. Kahit mahilig ako maglaro, pero binibigyan ko ng separation fee bawat ex-girlfriend ko. Pinupuri pa nga ako ng mga ex ko. Hoy, Ipinagmamalaki mo pa yan, ha? Mali ako. Aminin ko na, mali ako. Nagbago na ako. Tingnan natin kung uulit ka pa, gago ka. Nagbago na talaga ako. tingnan natin kung uulit ka. Kaya ang palit ng girlfriend bawat buwan at nagbibigay ng napakalaking separation fee ay si Bo Fei, hindi ikaw. Mali pala ang akala ko. Baby ko, bakit ka nagulat ng ganun? Ikaw pa ang nagsabing, tuso akong soro. Ikaw pala ang matandang soro. Kung hindi ako isang matandang soro, paano ko mahuhuli ang isang kuting tulad mo? Sa study room ka matutulog ngayong gabi bilang parusa. Siya, ang tadhana ay nakasalalay sa langit, pero ang iba, kailangan ng konting diskarte. Ikaw ang talagang magiging asawa ko. Lily. Pasensya na, nalate ako. Sobrang traffic papunta mula sa ospital. Nasa ospital ka na naman? Nag-aalaga kay Luciao? Oo, syempre, ako ang nakabangga sa kanya. Kailangan kong panagutan. Ah. Sinamahan ko siya sa rehab therapy ngayon. Tapos pinakita ko sa kanya ang marriage certificate ninyo ni Boss Bo. Parang lumala pa ang kanyang kondisyon. Naging maputla sa ubo. Tingnan ko. Ang ganda nitong damit. Ang ganda-ganda. Titingnan ko pa. Tingnan mo ito. Anong nangyari? Bigla akong nagsusuka. Parang masusuka ako. Gusto kong sumuka. Ano? Gusto mong sumuka? Buntis ka. Buffet, ihatid mo kami sa ospital. Magpapalit muna ako ng damit. Sasamahan kita. Kumusta? Anong sabi ng doktor? Sabi ng doktor, buntis ako. Buntis ka na. 2 pa. 2? Ibig sabihin, kambal, yung sinasabi nila. Kambal. Mahal. Ang galing-galing mo. Anong masasabi mo? Magkakaroon ka na ng bagong pagkakakilanlan. Tatay ng bata. Ganon din sa'yo, nanay ng bata. Sana'y maging matapang tayong lahat sa paghabol sa kaligayahan.